Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Sabi sa Isaiah, no? Those who hope in the Lord will renew their strength, no? We will walk and not grow weary. We will run, not grow faint. Baliktad. We will run, not grow weary. Walk and not grow faint. So, kagaya ng agila, no? Magpapanibagong sigla tayo. Amen? Palakpak tayo sa Lord. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Tatakbo, ngunit di mahahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay at pag-asa ko ay nasa iyo. Di mapapago, lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila! Tulad ng agila, maiilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agila, ay maiilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagkagalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Minsan pa, here you go. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng mga agila, tayo lilipad. Tulad ng agila, ay paiilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agila, paiilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila, maiilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agila, maiilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Okay, sasabihin natin, tatakbo. Sige, sabihin nga natin, tatakbo. Tatakbo, Hindi mahahapo. di mahapo. Lalakad, Lalakad, di mapapagod. di mapapagod. Alright. Ulitin natin yan, ha? Here you go. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Let me hear you sing it out. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, Di mapapagod. Maghihintay nung may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, tatakbo, ngunit di mahahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay nung may tagumpay pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila, paiilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agila,
mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Itong panahon di na uso ang magbaksay. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diablo ay tutumpukin Niya. Halika na, Humayo na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Yes, God, salamat, Panginoon. Kami lumalapit ng patuloy sa inyo. Kami sumasamo. Ang aming mga puso ay aming dinudulog sa inyong harapan. Ikaw ang Diyos, dakila sa lahat. O salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Oh, we worship you. Ang puso ko'y dumudulog. Ang puso ko'y dumudulog sa
salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Kaya't kita'y sasambahin, paligid man ay manginig, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon kaya't kita'y sasambahin. Kaya't kita'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit
Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako Yes, God. Oh Lord, inibig mo ako, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Di ka nagkulang. Salamat, O God. Salamat. Ikaw lamang nag-iisang Diyos. Ikaw lamang ang Panginoong buhay. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Salamat, 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 salamat. O Diyos, salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, tunay nga po na hindi kayo nagkulang. Mananatili at nananatili kang tapat sa buhay ng bawat isa. Kahit ano pa po, Panginoon, yung nangyayari sa aming mga buhay, mga pagsubok na aming pinagdadaanan, alam po namin na nariyan kayo at ginagabayan kami. Hindi po kayo nagkulang
at nananatili kayong mabuti sa buhay ng bawat isa. Nananatili kang tapat, nananatili kang makapangyarihan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa bawat hininga na aming hinihinga, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa mga tao na kapaligid sa amin na alam namin na patuloy kaming pinapalakas. Salamat sa kalakasan na inyong binibigay sa aming espiritu. Salamat at minahal niyo kami. Salamat sa tagumpay. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga biyaya. Salamat, Panginoon, at pinanunumbalik mo ang aming kalakasan sa tuwing kami nanghihina. Salamat, Panginoon. Wala kaming ibang nais sabihin sa inyo kundi salamat. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos. Dinadalangin po namin ngayong umaga na patuloy, Panginoon, na makipisa ng inyong banal na Espiritu Santo sa amin. Ang inyong paggabay, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa ay maging mabuting lupa, Panginoon, sa aming pakikinig na inyong mensahe. Sa lahat, Panginoon, na mangyayari sa umagang ito, kayo ang maluwalhati. Hindi kami, Panginoon. We must become less and you must become greater. It is not about us, but about you. Nawa, Panginoon, patuloy ka naming mapapurihan. Patuloy ka naming mabigyan ng ngiti, Panginoon. And we are worshiping and we are serving the audience of one. Not anyone else, but you alone. Dinadalangin ko, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa na narito. Maging yung mga papunta pa lang dito, Panginoon. Maging yung mga nasa online. We pray, O Lord, na maranasan nila, Panginoon, ang inyong presensya. Maranasan namin ang buong presensya mo, Panginoon, na hindi kami lalabas sa lugar na ito na walang fullness na dala-dala galing sa inyo. And we pray, O God, that you would continue to indwell everyone here, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, to cover us with your blood. And we pray, O God, na ang inyong anointing, O God, ay patuloy, O God, that you would touch our lips, O God, and anoint our heads with oil. We pray, Holy Spirit, that you would continually fill us with your presence. Father, we thank you for your light and your love. And Jesus, we know, O God, na kayo, Panginoon, ang patuloy, O God, na nagbibigay ng lakas sa amin. Thank you, O Lord. Thank you for everything, O God. Ibinabalik po namin ang lahat ng pasasalamat, ang kaluwalhatian sa inyong pangalan. At lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng binanal ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. 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 Sige. Sino po excited na makinig sa salita ng Diyos sa araw na ito? Excited po ba tayong lahat? Amen. Salamat po sa inyong partisipasyon. Parang trivia na lang po sa mga nagnanais din, na na-inspire, na tumayo sa harapan. Ayan. Sino kaya dito yung mga susunod din tatayo dito sa harapan, no? May mga bagay po kasi tayo na kailangan i-consider kapag tatayo po tayo sa harapan. Sa akin po, personally na lang, di ko lang alam sa ibang nagsasalita din. Iisipin mo, kung papakinggan ka ba ng mga tao katulad ngayon, ayan, maraming nagkukwentuhan. Di ba? Dito na lang ako para mukha ko matangkad. Actually, madali na po ngayon mag-clip ng mga ng mga preaching, ng mga message, di ba? Isipin mo na baka mamaya kunin nila to, i-out of context nila, tapos sasabihin nila na, uy, false prophet yan, o mali yung tinuturo ng simbahan na yan. Ang nakakalungkot po doon, kapag ikaw po nakatayo dito, parang ikaw pa ang naging dahilan para magkaroon ng masamang imahe yung simbahan. Diba? So, iyan po rin ang binabantayan ko. Isa pa, may mga nakahanda naman na po akong mensahe sa araw na ito. Ayan. To God be the glory. Kasi patuloy po na nagtuturo ang Diyos sa atin sa ating devotion. Sino pong mga nagde-devotion dyan?
Ayan. Doon ko po kinukuha yung mga ano po, yung ituturo ko po ngayong araw, doon din po 'to nanggaling. Hindi po problema kung alin ang pipiliin doon sa mga itinuro sa akin ni Lord eh. Ang problema ko po sa mga 'yon, alin po yung kalooban ng Diyos na ituro sa atin sa araw na ito. Madali lang pong pumili, madali lang pong i-consider na, ito yung nararamdaman ko sa araw na ito. Ito yung nakikita ko na kailangan ng simbahan natin, which is right. Wala naman po akong sinasabing mali. Pero, titingnan din po natin baka mamaya nalalagyan na rin po pala ng sarili nating agenda. Ayan, parang tinataniman ng konti. Kasi ikaw po yung nasa authority eh. Ikaw yung pinapakinggan ng tao. So, kung ano mang sinasabi mo, lalo na kapag hindi ka nagdi-devotion o nagbabasa, iti-take lang nila as is. So, kailangan mo rin po yung bantayan, no? Ngayon po, sinabi ko po sa inyo kung ano yung mga naging journey ko para sa pagpili ng ating mensahe sa araw na to. Ano naman po yung mga dahilan kung bakit ito yung napili natin. Una, mga around pa po ata ng harvest event nung nagsabi si Pastor, before or after, di ko maalala. Pero nag-iisip na po talaga ako kung anong ibibigay sa atin ni Lord ngayong araw. Yes, sa atin, kasi kahit ako po ay tinuturuan din sa araw na ito. Bali, nung Thursday ko lang po talaga siya na final, this Thursday. Kinumpirma ko po talaga, Lord, ito po ba? May gusto ko, meron akong parang nararamdaman ko itong maganda, pero ito yung binigay sa atin ni Lord. Ayan. So piliin natin kung ano yung kalooban ni Lord. And isa pa po sa dahilan, may parang parang matagal nang naisip na nararamdaman na gusto kong ipaunawa hindi lamang po sa akin, kundi maging sa ating simbahan na hindi po lahat ng mensahe ay kailangang magtapos with a promise. Hindi po lahat ng message ay kailangang magtapos ng may pagpapala. Hindi po lahat ng message ay kailangang magtapos ng may pag-asa. Ano po ibig ko sabihin? Bigyan ko po kayo ng dalawang comparison. Meron po tayong verse, Ephesians 6:1-3. Sino po nakakalam ng verse? Ayan. Efeso 6:1. Sino nakakalam ng verse po na yun? Ayan. Yun, children. Ito po, pinaka-nakabisado ko kasi sila mama yun talagang gusto nilang ipaunawa sa amin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Siguro ito yung pinaka-naunang kong nakabisadong verso dahil kila mama. Ayan. Pero may sinabi pa po doon. Ang sabi, igalang ninyo ang inyong ama't ina, ito ang unang utos na may pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at haba ang iyong buhay. Sino pong gusto ng ganun? Giginhawa ka tabang iyong buhay. Marami pong may gusto. At gusto rin naman ng mga magulang para sa kanilang anak. Hindi lamang po para gusto nilang mai-practice yung authority nila sa kanilang mga anak. Pero gusto rin naman ng mga magulang na magkaroon ng maginhawa at mahabang buhay yung kanilang mga anak. Even po ba mga magulang? Ayan. So, binigyan ko po kayo ng magandang imahe. Ayun yung sinabi. So, itong utos sa atin ng Panginoon sa lahat ng mga anak, lahat naman po tayo ay naging anak naging anak at may anak. Ayan. Ito ang pangako sa atin para parang magkaroon ba tayo ng dagdag na conviction, motivation na gawin yung inuutos sa atin ng Panginoon. Nakakatawa naman po, di ba? Kapag may motivation na ibinibigay sa atin. Kunyari, may pinagawa sa yung magulang mo. O, halimbawa, Lency, magugas ka ng pinggan. Pag nagugas ka, bibigyan kita ng 1,000. Susunod ka ba? Susunod ka ba, Lency? Hindi. Kulang pa ba yung 1,000? Gusto mo na higit pa? Magkano ba para sumunod? Anyway, nakuha nyo naman po, di ba? Mas madaling sumunod kapag may pangako, kapag may pagpapala, kapag may pag-asa. Yun po yung gusto ko pong ipaunawa sa atin. Pero paano po? Ayan. Paano po kapag may sinabi ang Diyos?
may inutos po siya sa atin, pero wala siyang sinabing pagpapala. Susunod pa rin po ba tayo? Wow, sa mga nag-amen, asahan ko pong gagawin niyo po talaga yan, ha? Sinabi po dun sa isa namang verse, ayan, para makita po natin yung sinasabi ko. Baka mamaya sabihin nyo, nag-iimbento lang ako eh. Sabi po sa Mateo 9, halimbawa lang naman po ito. Maraming pa pong binanggit sa Biblia na nag-utos pero walang pagpapala, walang pangako. Sinabi po sa Mateo 9:9, kausap po ni Jesus si Mateo, sabi ni Jesus sa kanya, Mateo, sumunod ka sa akin. End of sentence. Period. Wala na po siyang sinabi. Na kapag sumunod ka sa akin, pagpapalain kita. Kapag sumunod ka sa akin, yayaman ka. Na kapag sumunod ka sa akin, dahil itong si Mateo ay tax collector, masama ang imahe niya sa mga Israelita, nasasabihin, masama ang imahe ni Mateo. Siguro kapag sinabi kong papagandahin ko ang imahe niya sa mga Israelita, sa mga kababayan niya, susunod siya sa akin. Wala pong sinabing ganun si Jesus. And yet, sumunod si Mateo. Diba? Walang promises, walang pagpapala, walang pangako, walang pag-asa. So, ayun po. Minsan, kailangan din naman natin ng konting Ecclesiastes. Sino po nakapagbasa ng Book of Ecclesiastes? Alam niyo po ba kung anong meron sa book na yun? Parang nakaka-depress na parang Bible pa rin ba itong binabasa ko? Yung ganong dating, may mga nakaka-relate po ba? Parang hopeless yung pinaparamdam niya, at least para sa akin, no? Pero, ang sinasabi ko po dito, bakit po natin minsan kailangan ng Book of Ecclesiastes o yung essence ng book ng Ecclesiastes, hindi po natin kailangan, we don't always need to feel good. Knowing that what you do is good, is enough. Okay po? Ito po ay gusto ko pong iparating sa atin kasi may mga times po na may ilang simbahan, di na po natin ikakaila. Para ma-encourage, para pumunta, para maramdaman na magsisimba ulit ako sa simbahang ito, magbibigay ng magandang pakinggan sa tenga ng mga nagsasalita. Diba? And lalo na po sa mga baby pa lang na Christians, madali silang matempt sa ganito. Madali po tayong matukso. Kaya po sa atin, tinuturo ko po, maging bago ka man, o matagal ka na nagsisimba, matagal ka na pong nanonood sa live, o hindi pa, gusto ko pong i-acknowledge yung mga kasama po natin sa online, na hindi po ganito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Hindi po natin kailangan na laging may pangako para sumunod. Okay po? So ayan, anong po ba ang title natin sa araw na ito? Ang mensahe po na, ang title po na mensahe na pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatang Obey Anyway. Obey Anyway. Madali lang pong kabisaduhin. Magka-rhyme po yan. So I want us to acknowledge that not all message should always end on a positive note. Na kapag uuwi po tayo dito, sige, gagawin ko yung sinabi ni Pastor o ni Kuya Jet kasi may pangako eh. Kasi may pagpapala, kasi may pag-asa. No. I want us na kahit po hindi ganun, let's obey anyway. Sabihin nyo nga po ulit, obey anyway. Ayan. So ano po ba ang ibig sabihin ng obey anyway? Pinag-rhyme ko lang po ba yan para mukhang madaling pakinggan? Ang sabi po, sinearch ko na po ito sa Google para di na po tayo mahirapan. Sabi po dyan, to follow despite one's reservation or better judgment. Ibig sabihin, kahit hindi mo gusto, kahit parang inisip mo, may sinasabi sa akin si Lord, pero parang mas may better idea ako kaysa sa Kanya. Nagkaroon na po ba sa atin ng ganong moment? Susundin pa rin natin. Ayan. Naalala ko po, may napanood kasi ako nitong nakaraan para i-connect lang din po tayo dito sa title.
May napanood po akong video na may mga tao, tapos may buhat sila na cross. Ayan. Alam na po siguro natin yung verse na yun. Marami sila, no? Pero nag-focus po dito sa isa. Nagbubuhat siya ng cross niya, tapos nabibigatan na siya. So nag-request siya sa Lord, kinausap niya, Lord, ang bigat, di ko kaya. Pwede po bang bawasan? Hindi po pinakita doon sa video na nag-respond ang Lord sa kanya. Pero yung sumunod na eksena na pinakita, binabawasan na niya yung cross niya. So, medyo gumaan. Di ba? Tuloy ulit siya. Ngayon, sa paglalakbay niya, nandun pa rin yung iba na nagbubuhat ng cross nila. Siya, medyo gumaan yung cross niya. Nabibigatan ulit siya. Hapo na ulit yung balikat niya. At sinabi niya, kinausap niya ulit si Lord, Lord, pwede po ba bawasan ko po ulit yung cross ko kasi ang bigat eh. Hindi ko po kaya. Binawasan niya ulit. And time goes on, na ganun ulit ang ginagawa niya, ang liit na ng cross pagdating dito sa isang bangin. Ayan. So, sa pagpapatuloy po nila ng paglalakad, may bangin. Tapos, buhat niya yung cross niya, nakita niya, uy, may bangin. Nakita niya yung mga tao sa paligid niya na may buhat din po na cross. Ginamit yung cross para gawing tulay, para makatawid dun sa kabila. So, dahil maliit na yung cross niya, bawas-bawas na, ng problema siya. Paano makarating sa kabila? Nakaka-relate po ba tayo? Ito pong sinasabi na obey anyway na mahirap. Hindi naman po sinasabing kapag naging Kristiyano ka o naging mananampalataya ka, kapag tinanggap mo si Kristo ay gagaan ng buhay mo. Napagpapalain ka na, yaman ka na, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mamamatay. Ewan ko kung may nagtuturo ng ganun. Pero kahit po ganun, susunod pa rin tayo. Di ba? Ang tanong is not will you follow, but how far are you willing to follow? Are you willing to turn the other cheek? Are you willing to go the extra mile? Itinuro po yan ng Panginoon, no? Makakasunod ka pa din ba kahit wala ng pagpapala? Ayan. So, tingin ko po, nakuha ko naman ng interest nyo. Pupunta na tayo dun sa pinaka-body ng message. Ayan. Ang goal ko pala po ngayon, bago tayo magpatuloy, ay, kasi baka mamaya may mga nag-iisip, ano ba yan, itong si Kuya Jet, ang bigat-bigat na nga ng pinagdaanan ko nitong linggo. Tapos parang ang bigat din ng mensahe na ibibigay niya sa akin. Kaya ko ba talagang sumunod sa Panginoon kung ganyan ang nire-require niya sa akin? Ang sinasabi ko po, mananiniwala po ako na obedience is progressive. Ano pong ibig sabihin? I'm not asking you to take the leap. I'm asking you to take the next step. Okay? Hindi po kapag sinabi ng Diyos sa atin na, magpakamatay ka. Ay, nako, magpakamatay ka agad. Ano ba yun? Gagawin ka agad natin. Pero may sinasabi si Lord na bago mo umabot dun sa extreme na yun, kung yun man talaga ang pinapagawa niya sa'yo, hindi ko alam. Pero may nauna siyang mas maliit na bagay na kung masusunod mo yun, then naniniwala tayo na kaya nating i-take yung kasunod. Di ba? Obedience is progressive. Hindi po tayo sumusunod sa extreme, basta masusunod natin paunti-unti. No? Ang pananampalataya po natin ay nag-grow. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ulit, isa pa, may gusto po kong i-establish na habang nakikinig po kasi ako kanina sa praise and worship, naglilista-lista ako ng mga pumapasok sa isip ko eh. Pero 3 po dapat yun. Hopefully, maalala ko yung isa, pero 2 lang na sa isip ko ngayon na ilista. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po na nasa isa tayong paniniwala. O parang mamaya, may mga isipin kayo na, gagawin ko ba talaga yon? Tama ba talaga yung sinasabi ni Kuya Jet? Hindi po ibig sabihin na sinabi sa iyo, ay susundin mo na kagad. Okay? Kapag may masasabihin po ako sa atin dito na kung ano mga kailangan ipagawa sa atin ni Lord, hindi po ibig sabihin na kailangan po kagad natin gawin. Ask God first. Ask God for consent. Lord, ito po ba talagang pinapagawa mo sa akin? Hindi dahil narinig mo sa magulang mo, gagawin mo na.
Baka mamaya gusto lang niyang i-push sa'yo. O baka may narinig ka sa kaibigan mo o sa katabi mo na pinapagawa niya sa'yo, gagawin mo na kagad. Alamin mo muna kung ito ba talaga yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Okay? And pangalawa, hindi ibig sabihin na walang sinabi ay wala ng plano. Ibig ko pong sabihin, katulad po kanina, si Mateo, sinabihan lang po siya ng Panginoon na sumunod ka sa akin. Hindi po ibig sabihin na wala ng pangako o pagpapala o pag-asa na gustong ibigay ng Diyos kay Mateo, ay wala na rin talaga siyang plano para doon. Ang Diyos lamang po nakakaalam. Ang nakakatuwa po sa Diyos, naalalaman niya ang lahat, no? Hanggang sa ating future. Minsan hindi po natin nakalain, Lord, ito po ba talagang pinapagawa mo sa akin? Parang hindi ako magbe-benefit dito. But parang pa-downward yung progress kung ito pinapagawa mo sa akin. But nakita na po natin kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, na minsan po it takes hundreds of years. It takes more than a lifetime doon sa sinabihan ng Diyos, and yet nangyari po yung pangako ng Diyos para sa Kanya. And yet kahit wala pong sinabi talaga ang Diyos sa Kanya that time, pinagpala pa rin po siya. Naging daanan po yun para maging pagpapala rin sa iba. Okay? So hindi ibig sabihin na walang sinabi ay wala ng plano. Pero ang gusto ng Diyos, kahit wala akong sinabi, sumunod ka pa din. Okay? Buksan po natin. Mayroon po ba tayong mga Biblia? Ayan, nag-ready po ako ngayong araw. Makibukas po kayo sa akin kung meron po kayong dalang Biblia o meron po kayong Biblia sa cellphone nyo sa Job. Ayan. Sino po nakakalam ng Book of Job? Job 1, verse 8 to 9. Maikli lang po yung clinip ko dito, pero cover po natin mga 2 chapters ng book na ito. Dahil tingin ko po, mahaba po kasi ang Book of Job eh. Dami nilang minsan makarelate ka, minsan parang yun din yung tanong mo, minsan makikita mo na, mga ganong bagay ba? Pero nakita ko po na pwede na po nating kunin kung ano yung sinasabi ng librong ito sa 2 kapitulo. So ayan, basahin po natin, Job 1, 8 to 9. Then the Lord, sabayan niyo po ako, then the Lord, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Does Job fear God for nothing? Satan replied. Amen. So manalangin po tayo bago magpatuloy. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Marami pong salamat dahil ako po ang ginamit mo po para magbahagi ng mensaheng ito. Lord, maraming salamat dahil may bago ka na naman pong ituturo sa amin, ire-refresh sa aming kaisipan, sa aming pananampalataya sa iyo. Ikaw po nawa siyang may taas at anuman po mababanggit sa oras na ito, dalangin ko po na bigyan mo po ng bukas na isip ang bawat isa upang maipaunawa ang nais mo pong sabihin sa amin. Maraming pong salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, obey anyway. So, ang context po ng Job, para sa kaalaman po nating lahat, no? Di ko alam kung nabasa na po natin o siguro kailangan lang po natin na ma-refresh ko ano po yung sinasabi ng Book of Job. Si Job po ay pinakilala bilang isang a good man. Ayan, mabuting tao. Na brinag nga siya dito ni God eh. Sabi niya, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright and shuns evil. Ayan. So, nung binasa ko po ito, parang masanay po ko sa Tagalog kasi Tagalog ko po ito binasa eh. Saglit lang. Okay. Sabi po dito, wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Naisip ko po nung habang binabasa ko ito, nakakatuwang pakinggan na, o siguro nakakatuwang malaman, knowing that kung anong opinion ng Diyos sa atin. Kayo po ba na kapag halimbawa, nagkita na po tayo ni Lord, nagkita na kayo ni Lord, ano kaya ang sasabihin niya sa inyo? Ano kaya ang magiging response niya? Ay, si Ate Paz, ganito yan, ganyan yan. Ay, si Gladwin, ganito yan, ganyan yan. Pero ito pong kay Job,
nakita natin kung anong nakita ng Diyos sa kanya. Di ba? Nakakatawa, paano kaya tayo kaya yung nasa kalagayan niya, no? Parang wow, satisfying. Nakikita ng Lord ang aking mga ginagawa sa mundong ito para sa kanya. Pero ito yung sinabi ng Diyos sa kanya, na parang binabrag niya po talaga, proud talaga si God kay Job sa mga ginagawa niya, no? So, and dahil nga po dahil po sinabi na mabuti siyang tao, parang ganong dating na dahil mabuti siyang tao, ay pinagpapala din siya. Mayaman siya, marami siyang mga anak. Alam niyo po ba dito sa Old Testament, ine-emphasize po talaga na blessed ka kapag marami kang anak, kapag may anak ka. Diba? Sinasabi nga, kikurse kita, i-curse kita kaya magiging barren ka. Yung mga ganun po ba? So ito, marami siyang anak, marami siyang possession, marami siyang businesses, di ba? So, minsan parang andaling sumunod. I'm not saying na yun na po talaga. Parang kapag titingnan po natin madaling sumunod kapag marami kang possession, maraming binigay ang Diyos sa'yo na pagpapala. Minsan sinasabi po natin o dinadahilan, saka na po ako magsisimba kapag mayaman na ako. Saka na ako magta-tithes kapag may 1 million na ako sa bangko. Diba? Ganun dinadahilan natin, inisip natin kasi, mas madaling sumunod kapag may pagpapala. Pero, minsan titingnan natin dito, wow, ang ganda ng buhay ni Job. Tapos ganun pa yung nakita ng Diyos sa kanya. Sigurado, nagkaroon siya ng magandang ending. Pero sa nakakalam po ng Book of Job, ganun po ba ang nangyari? Yes, kung naabutan niyo po hanggang dulo, pero hindi po as is na ganun lang ang nangyari. Along the way, inalis po ng Diyos yung lahat sa kanya. Yung dating iniisip niya na nasama po yun sa sa mga parang argument niya kay Lord na mabuti ba talaga ang Diyos? Just ba talaga si God? Bakit niya ito hinaya ang mangyari sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. And proven na yun ni Lord. Yun nga yung sinabi, wala siyang ginagawang masama eh. Pero bakit hinayaan ni Lord yun sa kanya? Parang nagkaroon siya ng doubt na good and just ba talaga si Lord? No? Ang nakita ko po na sinasabi sa atin dito ni Lord sa Book of Job that obedience is not the fruit of having a good life but of complete trust. Ano pong ibig sabihin? Hindi po tayo sumusunod para mapagpala, hindi po tayo sumusunod para magkaroon ng magandang buhay, sumusunod tayo dahil buo ang ating pagtitiwala. Amen po ba? Sumusunod tayo dahil buo ang ating pagtitiwala. Tayo man po ay nahihirapan, tayo man po ay nasasaktan, tayo man po ay wala dun sa nakikita po natin sa iba na magandang kalagayan. Susunod pa rin po tayo. Sabi po sa verse 9, ito po yung kinonfirm. May takot si Job sa'yo dahil pinagpapala mo siya. Ayan. Sumusunod si Miro sa'yo kasi pinagpapala mo siya. Paano kapag hindi mo na siya pinagpala? Susunod pa rin kaya siya sa'yo? Tanungin po natin ating sarili. Susunod pa rin po ba tayo kapag di na tayo pinagpapala ng Panginoon? Susunod pa rin po ba tayo kapag wala tayong ine-expect na pagpapala mula sa Panginoon? Ang nakakatawa po, pag dinaanan niyo po yung end ng chapter 1, sinabi po dito ni Job, tumayo si Job, matapos alisin ng Lord lahat ng mga niya, binanggit ko po sa inyo kanina, yung possessions, businesses, yung pamilya niya, yung mga anak niya. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Sumamba siya sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Kapag po ba tayo kaya, halimbawa, napunta sa ganong kalagayan, hindi ko sinasabing sana malagay tayo sa ganong kalagayan, no? Pero what if nandun tayo sa kalagayan ni Job? Isipin po muna natin, i-digest po natin.
kapag tayo nasa posisyon ni Job, ano man po yung meron tayo ngayon, ang liit na nga ng meron ako ngayon, aalisin pa niya. Wala nga akong businesses, aalisin pa niya, mga ganun bagay ba? Makakapagsabi pa rin po ba tayo, purihin si Yahweh? Masasabi pa rin po ba natin? Ako po, marami pong salamat sa mga sumagot, no, and confident sa kanilang sagot. Pero ako po kasi, sorry to burst your bubble, meron po akong naging karanasan na parang madali lang naman sabihin, ay parang madali lang naman talaga. Pag nandun ako sa kalagayan na yun, madali lang, hindi ako iiyak. Kunyari, may nawala sa aming pamilya, hindi na ako iiyak, okay na ako. Natanggap ko na, na-practice ko, napagandaan ko na. Pero pag nandun na sa mismong sitwasyon, ay hindi pala. Ayan, meron po akong konting kwento lang na nung high school, ayan, magkausap po kami ng mga katropa ko noon, mga kabarkada ko. Tapos pinag-uusapan nila yung crush nila. Ayan. Yung mga ganun pa noon, yun yung mga usapan talaga eh. Tapos, pinapakinggan ko sila na nag-usap pa, yung isa sinasabi, ang hirap, hindi ako makaamin, mga ganyan, hindi ko masabi dun sa crush niya. Tapos, nung naririnig ko yun, naisip ko, mahirap nga ba talaga? Parang di naman. Sasabihin mo lang naman eh. Hindi ka naman mag-expect ng something in return eh. Parang gusto mo lang sabihin, ipaalam. Kasi ako nung panahong yun, meron din ako. May crush din ako. Yan, di ko naman na i-deny. Lahat naman tayo dumadaan sa ganong pace. Pero, ayan. So, sinabi ko sa kanila, mahirap ba talaga? Parang hindi naman. So, challenge nila ako. Sabi nila sa akin, uwe, sige nga. O sige. Nung mga panahon po yun, malapit na magtapos yung class year. Parang ganyan. Ibig sabihin, magbabakasyon na po. Next school year na po ulit yung sunod na magkikita-kita kami ng mga kaklase namin. So sabi nila, o sige, sa huling araw, ayan, yung huling araw na makapagkita, sabihin mo dun sa crush mo Sabi ko, sige, parang wala pang problema sa akin parang chill lang, parang nonchalant, ganun. Pero nung mismong araw na yun, ayan, nakakayamang aminin, pero nung mismong araw na yun, tinatawag ng mga klase ko yung yung crush ko eh. Uy, si Jet, ano ba tawag nila sa akin nun? Elton yata. May sasabihin daw siya sa'yo. Puntahan mo siya. Siya na yung lumapit. Tapos ako naman, dahil parang, nung biglang nandun ako sa sitwasyon na yun, hindi pala madali. Hindi pala, iba pala yung pakiramdam pag nandun ka na. Ang nangyari, yung ginawa ko, nandun ako sa isang sulok. Halimbawa, nandyan po ako. Tapos parang yung posisyon na nagmumukmok, yung nakaganyan lang. Ayoko ipakita yung sarili ko, parang nakaganon nga lang din po ako eh. Tapos kinakalabit na po ako ng crush. Ano ba sasabihin mo? Alis na ako, mga ganong bagay. Pero hindi ko siya kinikibo. Diba? Anyway, kaya ko lang naman po nasabi yun para magising kayo. May mga nakita po akong puwipikit na eh. At saka para i-test ko lang po yung inyong conviction. Hindi ko po kayo pinagdududaan na magagawa nyo po talaga. Pero gusto ko pong i-test, i-double check nyo sarili nyo, kaya ko ba talagang sabihin? Kahit na wala nang lahat ng bagay na siguro pinagtitiwalaan mo, kaya ganun. Panginoon, purihin ka pa rin. Purihin si Yahweh. Ayan. I-keep nyo na lang po sa sarili nyo, tingnan nyo sa sarili nyo, i-test nyo po sa sarili nyo. Kaya ko ba talaga pag nandun na ako? Ayan. So, may 3 po akong bagay dito na gustong ituro sa atin. Anong klaseng pagsunod ang gustong makita sa atin ng Panginoon? No? Ang una, sumunod kahit hindi para sa'yo. Sabi po sa Job 1 verse 5, ayan, Tagalog na lang gamitin ko. Pwede nyo pong i-check dyan, no? Yung kung tama rin sinasabi ko. Sabi po sa 1 verse 5, tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Ang sinasabi po dito, na dahil sa gustong i-uphold talaga ni Job, yung pagka-obedient niya kay God, na wala talaga silang anumang kasalanan na
parang babanggitin sa kanila ni God o ng ibang tao, nag-offer na kagad siya ng sacrifices para sa kanyang mga anak. Yun po yung pinaka-essence ng sinasabi dito. Na, hindi ko sila palaging nakakasama. Baka mamaya itong mga anak ko may mga ginagawa na hindi ko nalalaman. Ihingi ko na kagad ng tawad ito sa Panginoon by offering sacrifices. Ganun po yung practice na sa panahong iyon. And, sinasabi po dito na ganun po ka-prepared, ganun po ka-devote si Job na makasunod talaga sa Panginoon. So, sumunod kahit hindi para sa'yo. Anong ibig sabihin? Minsan, nahirapan po tayong sumunod kapag hindi naman tayo yung magbe-benefit o hindi naman para sa atin yung pagsunod na gagawin natin, di ba? Halimbawa, yung katabi natin, hindi lang sabing mahal mo sa buhay o kamag-anak mo, wala siya sa top list ng gusto mong bigyan talaga ng value in case pag may nangyaring hindi maganda. Makakasunod ka ba kapag sinabi sa'yo, halimbawa, tingnan natin. Halimbawa, sinabi ni God, halimbawa lang po ito baka mamaya, yun lang i-clip nyo sa akin sinabi ni God kay Arvin, Vin, ibigay mo nga yung motor mo kay EJ. Makakasunod ka kaya? Makakasunod ka kaya, Vin? Hindi para sa'yo ang iba ang makikinabang doon sa pagsunod mo, pero makakasunod ka kaya? No? Ayun yung sinasabi po dito. Under po ng number 1 na ito, meron po akong dalawa ring kailangan pagsunod na kailangan nating malaman at i-consider. Una, sumunod kahit ayaw mo. Ayan, ayaw mo. Halimbawa, yung kay RB na lang. Susunod, gusto mo ba binibigay yung motor mo kay EJ? Bawal. Anyway, ayun. Susunod, ayaw niyang ibigay, pero susunod ka pa din ba dahil yun ang binigay sa'yo ng Lord? Yun yung sinabi sa'yo ng Lord. Diba? Sabi po dito sa Matthew 21, 28 to 31, hindi ko po nabigay sa kanila yon. Pero, teka. Hanapin po natin yung verse na yun. Mateo 21, 28 to 31. Ito po yung talinghaga ng dalawang anak. Kung alam nyo po yung kwento na ito, pwede nyo pong buksan para makumpirma, no? Ang sinasabi po dito sa verses na ito, na nagkwento po ang Diyos sa pamamagitan talinghaga, parabol, ng dalawang anak na inutusan ng kanyang ama. Yung isa, sinabi nung tatay sa kanya, may inutos sa kanya, pero sinabi nung anak, ayaw ko sumunod. Pero later on, sumunod pa din siya. Okay? Meron naman itong isa, sinabihan siya ng anak ng tatay niya rin, gawin mo ito. Tapos sinabi ng anak, opo, susunod ako. Pero later on, di niya rin naman ginawa. Sinabi po dito, sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sumagot sila, yung nauna, yung panganay. Yung nagsabi na ayaw kong sumunod, pero later on sumunod pa din. 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang mga maniningil ng buwis at ng mga babaeng bayaran ay nauna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Minsan po parang naisip natin, delayed obedience is disobedience, which is true, pero it is not always the case, katulad po dito sa sinabi ng Panginoon. No? Minsan po kasi iniisip natin, minsan inisip natin na kapag susunod po tayo, dapat lagi tayong masaya. Sino po naniniwala na ganun? Kailangan lagi kang masaya kapag sumunod ka. Kahit na parang, halimbawa yung kay Arvin, ginawa nga niya talaga. Makakangiti pa rin kaya siya kapag binibigay na niya yung susi ng motor niya kay EJ. Parang, gawa ganun. Hindi mo alam kung ano parang ngumingiti, tapos lulungkot, ngumingiti, lumulungkot, gawa ganun yung itsura ng mukha niya Sinasabi ko po sa inyo, ito po, siguro comfort na lang po sa atin, no? Hindi po natin kailangan na laging maging masaya kung tayo ay susunod. Hindi ko po sinasabi na, okay, sige, ganun na lang lagi ang gagawin ko. Pero check po natin ang sinabi dito sa Luke 20:42.
Ang sinabi po sa Luke 22:42, kausap po ni Jesus Christ ang kanyang ama. Sabi niya, "Take this cup away from me, yet not my will but yours be done." Ano pong sinasabi dun sa verse na yun? Nung sinasabi po niya yun, nung binabanggit niya po itong panalangin ito sa Diyos, mabigat yung loob niya. Mabigat ang loob niya, hindi ko siya sinasabi na ayaw niyang sumunod sa Panginoon. O siguro parang, Lord, deserve ba talaga nila? Kasi na-proven naman na hindi ganun ang paniniwala ng Panginoon. Pero sa kabigatan ng loob niya, siguro sabihin na lang po natin na alam niya kasi kung ano yung mangyayari sa kanya eh. Kahit Diyos siya sa panahon na yun, tao rin siya at the same time. So nararamdaman niya at full 100% kung ano man yung ibibigay na pagdurusa at paghihirap sa kanya, papunta dun sa krus. Kapag tayo alam natin na, alimbawa, tayo papunta dun sa ikapapahamak natin, okay ka pa rin ba? Parang makakangiti ka pa din ba? Di ba parang mararamdaman mo rin na, Lord, pwede bang hindi na lang? Pwede bang parang masakit eh. Parang alam ko kung ano mangyayari sa akin dun eh. Yet not my will, but yours be done. Di ba po? At the end of the day, yung kalooban pa rin po talaga ng Diyos na susundin natin. Yes, hindi po madaling nakangiti ka pa rin, masaya ka pa rin kapag sumunod. Pero ang maunawaan mo na kalooban pa rin talaga ng Diyos na susundin mo, yun talaga ang magdadirect kung saan ka pupunta. Di ba? At pangalawa, sumunod kahit hindi pabor sa'yo. Ayan, doon pa rin po tayo sa example natin kay Arvin. Si Arvin, wala namang extrang motor eh. Wala naman siyang another na pambili ng motor. Di ko lang alam, baka meron na pala. Meron ba? Kasi minsan parang, ay, luma na yung motor ko, bibigay ko na lang. Parang ganong dating. Di ko lang alam. Pero sabihin natin na hindi. Kasi kunyari na lang, no? Si Arvin daw may pambili na ulit ng panibago eh. Sumunod kahit hindi pabor sa'yo. Ayan. Meron pong kwento sa nabasa na po ba natin yung Book of Jonah? Alam po ba natin yung kwento nun? Pinapapunta po si Jonah ni God dun sa kanilang kaaway para siran at maligtas. So, ayun po kaaway. At ayaw sumunod ni Jonah eh. Hindi pabor sa kanya. Siguro sabihin na lang din natin, hindi pabor para sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga relatives na gawin yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Hindi pabor sa kanya. Pero sa dulo, yun pa rin ang sinasabi ng Diyos. Sumunod kahit hindi pabor sa'yo. Okay po? Susunod po ba tayo? Ayan. Meron din po akong personal na testimony na babanggitin po dito. Around po ng harvest event ulit, kasi yun lang po talaga parang naging parang checkpoint ng timeline ko eh, before kung ano mga nangyari before. Hindi ko lang po masasabi kung basta around po nun. Meron po ako naging conflict sa sarili ko and sa pag-obey ko kay Lord. Ayan. Nagkaroon po ako ng, alam po yun ng mga ka-care group ko, sinabi ko na po yun sa kanila, kinuwento ko na po yun sa kanila. Kasi sa amin po, pinopromote ko po yung maging transparent sa isa't isa. Gusto ko po sila maging transparent sa akin, maging open sa akin. So, ino-open ko rin po sa sarili ko sa kanila. Kahit baka ikwento nila yun sa iba, di ko alam. Ayoko na sanang ipaalam yun para hindi na mag-spread ng kung ano man. Pero, ayun po, nagkaroon po ako ng, siguro bigay ko na lang po sa inyo yung konting glimpse ko o idea ko ano po yung nangyayari. Nagkaroon po ako ng anxiety po talaga nung panahong yun. Nagkaroon po ako ng yung takot, yung kaba. Tapos, sinabi ko kay Lord, Lord, pwede bang hindi na lang? Kasi nga, ganito po yung nararamdaman ko eh. Ganito po yung, alam ko po na hindi ako magiging okay kapag ginawa ko yun, kapag sumunod ako doon. Tapos, right there and then, tinagon po ng Diyos yung panalangin ko, yung tanong ko sa Kanya, sa pamamagitan po ng devotion. Yung sagot po niya sa akin,
walang comfort, walang promise, walang hope. Ganun. Parang Lord, nung nakuha ko po yung sagot ng Lord sa tanong ko sa Kanya, medyo sumama yung loob ko, parang ganun. Kasi kaya po sumama yung loob ko, iniisip ko na, Lord, ikaw na nga lang po nakaunawa sa pinagdaraanan ko eh. Ikaw na nga lang po yung nakakaintindi. Bakit ko po nasabi yun? Bakit ko po nararamdaman ito? Pero bakit ganun pa rin po ang sinabi mo sa akin? At wala po siyang sinabi na kahit anong promise doon. Basta sumunod ka lang. Ang ginawa ko po, sinunod ko po yung sinabi ng Diyos sa akin. Ang tanong, may regret ba ako pagkatapos? Wala. Okay na ba ako ngayon? Hindi pa din. Hindi ko alam kung kailan ako i-heal talaga ng Lord dun sa bagay na yon. Kailan talaga ako parang magiging totally okay dun sa bagay na yon. Pero sa usapang regret na lang po, wala akong ganun. Dahil alam kong sinunod ko ang kalooban ng Diyos sa akin. Meron pong kwento patungkol dito sa regret. Tungkol po ito sa dalawang nag-board exam. Ayan. Yung isa po, dahil gusto niya mag-focus sa board exam, iniwanan niya lahat. Yung pamilya niya, hindi. I mean, yung cellphone niya, inalis niya lahat ng kung anumang distraction doon. Tapos, umalis din siya muna temporarily sa ministry para makapag-focus po talaga siya sa pagre-review niya. Umalis siya sa church muna. Ayan, muna na lang para yun talaga, focus niya. Kahit Sunday, iwan, ganun. Para makapag-focus sa pagre-review. Pagkatapos nun, dumating yung exam, dumating yung results, hindi siya nakapasa. Meron na naman pong isa dito, hindi niya iniwan, yung complete opposite. Dumating yung exam, dumating yung results, nakapasa siya. Doon po sa dalawa, sa tingin niyo, sino po ang mahigit na regret? Malamang siguro yung isang hindi nakapasa, di ba? Kasi hindi nga siya nakapasa eh. Pero sabihin na lang din po natin na nakapasa siya. Both silang nakapasa, pero itong isa, tinalikuran niya lahat para lang magawa yun. Yes, siguro sabihin natin, kailangan ko po talagang gawin yung lahat ng bagay na yun kasi hindi naman ako kasing talino nung isa eh. Pero napatunayan ko na po ilang beses na, nakita ko na po ilang beses na, hindi po basihan lang ang talino para makapasa. Yan, sa mga nag-exam po dyan. Hindi po dahil mas matalino yung isa sa'yo, hindi ka na pwedeng pumasa, no? So, tuloy-tuloy lang po tayo kung yun po ang natin, ang endeavor ngayon. Pero, naliniwala po ako na makakapasa ka, at the same time na nag-effort ka rin naman para magawa yun, kung lulobin ng Panginoon. Okay? So, ayun po, no? Yun po talaga minsan, inakala natin na yung mga bagay na tingin natin justifiable naman, reasonable naman, okay lang. Pero sa dulo, saan yung regret mo? Yan, punta po tayo, sunod. Ayan, pangalawa, sumunod kahit mawawalan. Sa Job 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas, sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Yung sinabi ko na po ito kanina, no? Sinabi po dito, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Sa 22 po iyon. So tayo po ba, kahit mawawalan po tayo, handa pa rin po ba tayong sumunod? Sinabi po dito, sumunod kahit walang ibibigay. Ayun po, meron po dito yung sumunod ka, tapos mawawalan ka pa. Meron pang isa dito na sumunod ka, tapos wala ka ring matatanggap, wala ring ibibigay sa'yo. May mga ganun pong instances na kailangan mo pa rin sumunod na mayroon pong inuutos sa'yo ng Lord, pero wala kang matatanggap at minsan nawawalan ka pa. Pero ang tanong, susunod ka pa din ba? Sabi po sa Genesis 22 verse 1-2, ito po yung kwento nung pag-alay ni Abraham kay Isaac. Ayan. Sinabi ng Diyos sa kanya dito, grabe, drastic tong pinapagawa sa kanya ni Lord eh. Nagantay kasi sila dito ng kanyang asawa ng matagal na panahon. Tapos saka lang binigay ng Diyos sa kanya. Tapos later on,
hiningi ulit ng Diyos sa kanila yung yung binigay sa kanila na blessing, which is si Isaac. Ang sabi po sa Genesis 22, 1-2. Ayan, Abraham, sinabi sa kanya, isama mo ang kaysa-isa at pinakamamahal mong anak. Ganun po yung value ni Isaac sa kanya, no? At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Naniniwala po ako na nung panahong ito, siguro alam naman na po natin siguro kung anong nangyari. Hindi natuloy yun. Pero sa pag-iisip po ni Abraham, kahit mawawalan ako, kahit walang ibibigay ang Diyos sa akin na kapalit nito, ni Isaac na offering, susunod ako. Bakit ko nasabi yun? Kasi gagawin po talaga niya kung anong sinabi ng Lord, kung hindi lamang po siya tinigil. Hindi niya po itutuloy. Gagawin niya po talaga. 'Di ba? Hindi po siya nagsabi, Lord, nag-aantay po ako, nasaan na yung kapalit ni Isaac. Wala pong ganun. Susundin niyo po talaga. 'Di ba? So susunod tayo kahit walang ibibigay. Kahit tayo ay mawawalan. Ganun po talaga ang pagsunod eh. Minsan nag-expect tayo ng blessings na itong gagamitin ni Lord para tayo makasunod. Pero minsan gusto rin munang makita ni Lord kung makasunod tayo kahit hindi niya sinabi yung ganong pretext. Di ba? Sumunod kahit hindi lubos na nauunawaan. Yan. Minsan nag-aantay tayo, Lord, hindi ako makasunod kasi hindi po malinaw instructions mo eh. Instructions unclear, iba yung naging resulta. No? Pero ang sinabi po dito sa Luke 5 verse 5. Yan, hanapin po natin. Luke 5. Lucas. Nandyan ba? Ayan, ito pala. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, iuhulog ko ulit ang lambat. Hindi niya magets bakit. Ang background po ng story na ito, magdamag po sila Simon, si Pedro, na nangingisda, no? From doon, tama po ba? Mula nung hating gabi hanggang umaga na inabot na sila ni Kristo, nangingisda sila at wala naman. So bakit bigla kapag gagawin nila to, may expect sila something in return? Hindi nila nauunawaan. And yet, sumunod sila. No? Yun po ang sinasabi dito, na sumunod tayo kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Minsan, di po natin kailangan din talagang maunawaan ng lahat bago tayo sumunod eh. And minsan po, mas nakakatuwa po sa pakiramdam kung ini-reveal na po sa atin ng Panginoon kung bakit niya po yun pinagawa sa atin. Meron po sa akin yung kwento ko na paano po ko napunta sa trabaho ko ngayon. Kung may mga nakakalam po, yung kurso po ng animation, yung trabaho ko po ngayon, ay mahal. And most of the time, sa private schools lang po siya mahahanap. Minsan, kailangan mo siya ng dedicated talaga na school para doon, para mapag-aralan mo yung trabaho na yun. So ako naman, ang sinabi ko lang kay Lord, yung desire ko lang at yun din naman ang inilalagay niya sa puso sa akin, sa puso ko, na related po sa pagdodrawing. Yun lang talaga. Napunta po ako sa Comsci, sa kurso ko nung kolehiyo. Yun po yung pinili ko kasi medyo related siya. Konti lang, parang hinliliit lang, mas maliit pa sa desire ko na related sa drawing. Bakit po siya related sa drawing? Kasi may Photoshop. Yun lang yun. Other than that, wala na pong ibang connection siya dun sa desire na pinalagay din sa akin ng Panginoon. Pero after years na nakagraduate na po ako, to God be the glory, hindi po ako masyadong nagtagal sa kurso na yun, nakagraduate din po ako kaagad, nakapagtrabaho ako, nakapag-provide po ako sa pamilya ko at nakapag-ipon din kahit papano. Ipinaunawa sa akin noong isang gabi na naflatan ako, meron po akong motor, naflatan po ako nung gabi pag-uwi galing sa studio. Tapos, buti na lang may malapit na na paayusan ng motor kasi madalas ang vulcanizing hindi siya 24/7 eh. Buti na lang doon ako sa area na nagkaroon na meron. So naglakad-lakad muna ako, nakita ko isang school na nag-offer ng animation na course. Private yung school na yun and nakita ko po ang mahal ng tuition. Doon biglang ipinaunawa sa akin ng Diyos.
hindi man straight line na dun sa kung anong gusto ko sa'yo kita dinala, pero na dun ka pa rin nag-end up. Dun ka pa rin napunta. Sumunod kahit hindi lubos na naunawaan. Kasi yun talaga di ba? May kita mo na lang na hindi man yung journey na ina-expect mo, yung dadaanan mo, at the end, dun ka pa din napunta. Sumunod kahit hindi lubos na naunawaan. Pangatlo, nandyan pa rin po ba tayo? Ayan, sumunod kahit naghihirap. Sabi po sa Job 2:10, ayan. Saan na yung Job? Job. Nawala. Ayan, Job 2:10. Ang sagot ni Job, hindi mo ba naintindihan ang iyong sinasabi? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ayan. Job 2:10 po, paki-present po. Ayan. Ang kwento po dito, di ba nung una, pinakita ko po sa inyo, inalis lahat. Possessions, yung businesses, yung kanyang mga anak, lahat po yun inalis ng Panginoon sa kanya. Sabi kasi ng ang pagkakasundo ng Diyos at ng kaaway na kung gayon gawin mo ang lahat ng gusto mo gawin sa kanya, wag mo lang siyang sasaktan. Yan, hindi siya naapektuhan dun sa pangyayaring yon physically. Pero ngayon sinabi nangyari ulit na nagkaroon sila ng pag-uusap. Tapos ngayon naman ipinahintulot na ni God na mapahamak si Job physically, nandun yung sakit sa katawan. Tapos ang parang natawa ko dito kasi yung asawa po niya parang parang hindi siya tinutulungan dun sa kanyang pagdurusa. Sinisipa niya, ayan, susunod ka pa din ba sa Diyos mo, ganyan ang ginagawa niya sa'yo. Parang sa isip ko kung ako si Job, Lord, ba't hindi mo sinama tong asawa ko kunin? Ganun lang din naman ang sasabihin niya, hindi nakakatulong. Di ba? Kung sino pa yung naiwan, siya pa yung nangiinis yung sakit sa ulo. Pero ayan po, Job 2:10. Sa kabila ng kanyang paghihirap, no? Minsan po tayo nahihirapan ng sumunod dahil nahihirapan tayo Dahil hindi tayo siguro hindi tayo financially stable, hindi tayo physically stable, hindi tayo yung emotionally stable. Pero sinasabi ng Diyos, sumunod ka pa din. Makasunod ka pa din po ba? Sinabi po sa Hebreo 5:8, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis niya. Ang tinutukoy po dito ay si Jesus, na kahit po si Jesus, ang ating Panginoon na sinusunod at ginagaya, ay natutunan din na sumunod sa pamamagitan ng kanyang mga paghihirap. Minsan ayaw natin kasi sumunod kasi, mahirap. Maghihirap ako dyan. Pero si Lord, siya pong naunang ipakita. No? Hindi naman po niya kailangan na maranasan yung mga bagay na yun. Para pero ipinaranas niya po yun sa sarili niya. Hinayaan niya pong maranasan yung mga paghihirap bilang nung naging tao siya upang tayo ay maligtas. Di ba po? So, sinabi po dito, sumunod kahit ikakapahamak. Ayan. Under pa rin po ito ng naghihirap, no? Kung napansin niyo po, may gradual po na growth yung ating pagsunod na kailangang sundan. Sumunod kahit ikapapahamak, sabi po sa 2 Korinto 11:26. Nandyan po ba? Ayan, sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, si Pablo po ang nagsabi nito, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Kung babasahin pa po natin yung mga verses before po nito, ipinakita po yung mga paghihirap na ipinakita na naranasan po niya. Parang
alam yung number of flashes na kanyang natanggap, ilan po yung mga death threats na kanyang naranasan, ilan po yung mga pagdurusa na kanyang naranasan, and yet, nandun pa rin po ang pagsunod niya sa Diyos. Siguro parang tayo nabe-baby kasi hindi natin nararanasan yun eh. Sasabihin natin, ay, ilagay mo ko dyan sa sitwasyon ni Pablo, gagawin ko rin yan. Ganyan din ang maging mararanasan ko. Ganyan din ang gagawin ko. Ganyan din ang commitment ko. Pero tanungin natin sarili natin, talaga nga ba? No? Minsan di mo naman kailangan, may mga current tayo ng paghihirap na siguro wala sa kanila sa panahon na yun, pero may mga paghirap pa rin po tayo ngayon. Minsan nagiging dahilan para hindi na tayo sumunod. Minsan nagiging dahilan para di na tayo magsimba, o minsan nagiging dahilan para di na tayo magbigay, o manalangin para sa iba, kasi inisip natin, ako nga nahihirapan eh. Papanalangin ko pa sila. Pangalawa, ito na, no? Under po ng sumunod kahit naghihirap, una, sumunod kahit nahihirapan, ay sumunod kahit ikakapahamak, at itong pangalawa ay yung mas malala. Sumunod kahit ikamamatay. Ayan na po. Minsan kasi na ano po talaga ako, napapakamot ang ulo ko, noo ko, kapag nakakarinig po ako ng mga mensahe na parang puro goodwill lang talaga ang pagiging Kristiyano. Na puro ano lang talaga, puro blessings lang talaga, na puro declare lang talaga na ganito ang mangyayari. Pero paano kapag hindi ganun ang nangyayari, hindi ka na ba magiging mananampalataya? Hindi ka na ba susunod sa Kanya? Paano kung inire-require na sa'yo ng Diyos na pumunta ka dito, ito ang mangyayari sa'yo. Ganyan ang mangyayari sa'yo. Sinabi po sa Lucas 22:42, ito po yung nararamdaman ni Jesus eh. Alam po niya kung ano yung mararanasan niya. Kung maaari niyong ilayo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ang paghihirap nito, ang ending po nito ay kamatayan. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Diba? Hindi po madali. Nung nananalangin po siya nito, he's sweating blood and tears, parang ganun po. Ganun po yung anxiety na nararanasan po niya sa mga oras na ito. And yet, he decided to obey God. Sinabi po sa Gawa 21:13, naibigay ko po ba yun? Ayan, sumagot si Pablo, bakit kayo umiiyak? Ang context po nito, kinakausap po siya ng ibang mga disipulo ni Kristo na dahil alam nila na kapag pupunta siya ng Jerusalem, ay malaki ang posibilidad ng kamatayan niya doon. Diba? Kaya parang pinipigilan siya na parang katulad po nung sinabi ni Pedro kay Jesus na huwag naman sana mangyari yan sa'yo, O Diyos. Diba? Pinahihinaan lamang ninyo ang loob ko, nakahanda ako magpagapos at kahit mamatay pa sa Jerusalem para sa Panginoong Jesus. Wow. Nasaang point po ng obedience meron tayo ngayon? Yan po yung mga klase ng obedience that are willing to go the extra mile. Yan po yung mga klase ng obedience that are willing to turn the other cheek. Ano pong ibig sabihin? Nasaktan ka na, bibigyan mo pa ulit ng sarili mo ng pagkakataon na masaktan. Parang gano'n. Pero para sa pagsunod di ba? Para sa pagsunod. Nakakalungkot man po, parang hindi siya motivating na yung bagay ng pagsunod na ito. Pero ang gusto ko pong iwan sa atin sa oras na ito, ayan, malapit na po tayong matapos. Don't obey because there is blessing ahead. Obey because there is God ahead. Don't obey because there is blessing ahead. Obey because there is God ahead. Meron pong kwento, yung prodigal son. Ayan, sa mga nagla-life class, alam po nila ito. Ilang beses na po nila ito narinig. Pero imaginein po natin, itong prodigal son na ito, dumaan po siya sa, ang kasalukuyan po niyang kalagayan ay madumi. Acknowledge, hindi siya he is unrecognizable
from his stature before. Kasi anak siya ng isang prominent na tao dun sa lugar nila. So, yung kalagayan niya ngayon, naninirahan siya sa lugar ng mga baboy, pagkain niya, mga pagkain ng mga baboy. One day naisip niya, yung pagkain ng mga alipin, ng mga lingkod ng aking ama, ay mas masarap pa, mas malinis pa sa kinakain ko ngayon. Imagine niyo ito yung naging motivation niya para mag-decide sa susunod na mangyayari. Ito ang gagawin ko. Babalik ako sa aking ama, kahit hindi na ako kilala niya bilang maging anak ulit, kahit maging lingkod na lang niya. Kasi alam ko, yung kalagayan ko ngayon, mas maganda kung nandun ako sa kanya. So, pumunta siya dun sa ama. No? Meron po ba tayo sa ating sarili, kaya po ba nating yakapin yung isang tao na amoy kanal, amoy parang hindi mo pa siya naamoy ng ganun before eh. Ganung bagay ba? Parang ewan ko lang baka hindi na rin siya talaga unrecognizable doon sa itsura niya before, no? Kasi parang napabayaan na yung sarili niya eh, ganung itsura eh. Pumunta po siya dun sa tatay niya. Pabalik siya dun. Ang nakakatuwa po sa tatay na ito, nakita niya po kagad yung anak niya. Anong ibig sabihin? Every day, every moment, nandun siya nagmamasid. Kailan kaya babalik ang anak ko? Hindi naman niya kasi ito na taonan lang na naglakad lang siya sa bigla tapos nakita niya lang, uy, pabalik na yung anak ko ah. Inaabangan niyang bumalik ang kanyang anak. So nung papunta na po ang kanyang anak doon sa lugar ng kanyang tatay, naalala niyo po ba kung anong una niyang motivation? Dahil mas maganda ang buhay ko doon kaysa ngayon. Hindi po para magkaroon ng reconciliation sa tatay. 'Di ba? Ang nakakatuwa po talaga dito yung kwento ng tatay. Na kahit na ganun, yung kalagayan ng kanyang anak, niyakap pa rin siya at tinanggap. 'Di ba? Paano po kaya, ang natawa lang ako na isipin, nagkita sila, yung tatay niya nagre-ready na para yakapin yung kanyang anak. Tapos yung anak, dahil nagfo-focus dun sa blessing ahead, imbis na yakapin yung tatay niya, pumunta dun sa CR para maligo. 'Di ba? Yung parang tipong nag-expect na yung tatay eh. Pero nilagpasan lang siya ng kanyang anak. Kasi gusto niya dong kumain, gusto niya dong maligo, gusto niya dong malinis, gusto niyang bumalik agad sa itsura niya dati. Pero hindi po ganun ang nangyari. Obey, not because there is blessing ahead. Obey because there is God ahead. At panghuli ko pong gustong iwan sa inyo, sinabi po sa Juan 14:15, ito na lang pong motivation ko para sa atin. Para di naman tayo malungkot na, ay, ang hirap palang sumunod sa Diyos. Pero ang sinabi po dito sa John 14:15, kung mahal niyo ako, si Jesus ang nagsabi, susundin niyo ang aking utos. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking utos. Mahal po ba natin ang Panginoon? Mahal po ba natin siya dahil may pagpapala tayong matatanggap sa Kanya? May namahal lang po ba natin siya dahil alam natin na kapag sumunod tayo sa Kanya, may maganda tayong pag-asang matatanggap pagkatapos? Sana naman hindi. Kasi ang pagmamahal po, inconsequential. Hindi po nito kailangang may matanggap ka para magmahal ka. Amen po ba? Sa bahay po, hindi naman po ako sumusunod sa aking mga magulang dahil may matatanggap ako pagkatapos eh. Minsan sumusunod nga ako. Minsan masama yung loob ko. Ayan, aminin na natin o hindi. Minsan hindi talaga ako fully convinced na yun yung best option kapag susunod ka. Pero sumusunod ka, bakit? Dahil mahal mo sila. Dahil mahal mo siya.
Sumunod po tayo, hindi po dahil may matatanggap tayo, sumunod tayo dahil alam nating mahal natin siya. Tayo po lahat ay tumayo at samahan niyo po tayo munang i-declare kung ano po talaga yung sinasabi ng kantang ito. Kasi natutuwa po ako sa kantang ito na, wow, there is deeper meaning behind these lyrics. There is deeper meaning behind this song. Habang inaawit po natin ang kantang ito, gusto ko pong namnamin natin ano po yung sinasabi ng kantang ito na related dun sa mensahe na tanggap natin ngayong araw. Sige po. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't kita'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon. Taas po natin ating kamay bilang pagpapakita ng ating pagsuko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo.
Sinabi po sa Filipos 4:12-13, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Panginoon, marami pong salamat dahil sa oras na ito, ipinaalala mo po sa amin na ang pagpapala ay bonus na lang ng aming pagsunod. Our reward is you. Our reward is God. Thank you, Lord God, for bringing us back the mindset that you are our reward, Lord. We don't rely on what we can give, on what He can give, because He is more than enough. Thank you, Lord God. Sabi mo nga sa awitin, hindi ka nagkulang, Panginoon. Hindi ka nagkulang. Ikaw ang kumukumpleto sa amin, Panginoon. Hindi po ang mga pagpapalang kaya mong ibigay. Yes, alam po namin kaya mo pong ibigay yon. Pero trabaho mo na po iyon, Panginoon. Ang pagpapala na hindi kayang limitahan ng aming mga naiisip, ng aming mga pinagdaraanan, ng aming mga pangangailangan. Ikaw lamang po ang nakakaalam. Hingi pa rin po kami sa iyo, Panginoon. Makikiusap pa rin po kami sa iyo, Panginoon. Pero ang aasahan po namin sa dulo ay kung ano ang ibibigay mo. Dahil baka kami na po pala ang naglilimita sa kaya na mong ibigay sa amin. Na baka kami na po pala ang naglilimita sa mga ipinapangako mo po sa amin. Lord, marami pong salamat dahil tinuturuan mo po kami sa oras na ito na huwag pong umasa sa kasalukuyan namin nakikita, sa kasalukuyan naming nararanasan. Dahil sinabi mo po sa iyong salita sa Jeremiah, you have good plans ahead for us. You have good plans for us, Lord. At yan po ang pangako mo po sa amin. Hindi man po namin alam kung ano pong mga pangako sa kasalukuyan na inuutos mo sa amin ngayon. Pero iyon po ang alam po namin na pangako mo po sa amin. At ito po ang aming panghahawakan. Panginoon, marami pong salamat dahil tinuturuan mo po kami na ang pagmamahal po namin sa iyo hindi nakabase sa kung ano pong kaya mong ibigay. Kundi dahil ibinigay mo na po ang iyong sariling anak sa amin. At iyon po ay sapat na. Maraming salamat, Panginoon, hindi po ito madali, but help us to learn not to take the leap, but to take the next step. Take the next step with you, Lord. With you, Lord. Ito po ang aming panalangin. Ikaw po nawa ang mapupurihan sa aming buhay, sa aming pagsamba at sa pagsunod. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng amen. Hallelujah. Purihin ka Yahweh. Purihin ka Yahweh.